Tourism product. Ang tourism product ay tumutukoy sa kabuuan ng karanasang ibinibigay o inaalok sa mga turista upang matugunan ang kanilang pangangailangan, kagustuhan at inaasahan habang sila'y bumabiyahe o naglalakbay sa isang particular na lugar. Isa itong mahalagang aspeto ng industriya ng turismo dahil ito ang mismong produkto nito na binibenta ng mga destinasyon, ahensya ng paglalakbay, resort at iba pang kaugnay sa negosyo. Ang tourism product ay hindi lamang isang lugar na binibisita, kundi isang kabuuang karanasan na binubuo ng tanawin, serbisyo, kultura at alaala. Mahalaga ang maayos na pagpaplano, promosyon at pagpapaunlad nito upang maging matagumpay ang isang destinasyon sa industriya ng turismo sa pamamagitan ng epektibong turismo produkto na ipapakita natin sa mundo ang tunay na ganda at yaman ng Pilipinas. Ang tourism product ay isang komprehensibong karanasan na ibinibigay sa mga turista. Hindi lamang ito physical na produkto tulad ng pagkain o souvenir, kundi isang kombinasyon ng atraksyon, serbisyo, aktibidad at karanasang pangkultura o pansosyal na tinatangkilik ng mga taong bumabiyahe o naglalakbay, lokal man o banyaga. Ito ay maaaring isang lugar tulad ng Boracay, isang kadanapan tulad ng Panagbenga Festival, isang aktibidad tulad ng diving sa Tubataha Reef, o isang kabuuang karanasan tulad ng ecotourism sa Palawan. Rice Granary of the Philippines. Ang Rice Granary of the Philippines, which is Nueva Ecija, matatagpuan ito sa Central Luzon at kilala bilang isa sa pinakamalaking producer ng bigas sa bansa dahil sa malawak na palayan, matabang lupa at mahusay na irrigation system tulad ng Patabangan Dam. Nakakapagtanim at nakapag-ani ng palay ang mga magsasaka halos buong taon. Pero hindi lang basta bigas ang ambag ng Nueva Ecija. Malaking tulong din ito sa food security ng bansa at sa kabuhayan ng maraming mamamayang Pilipino. Kaya naman ito tinawag na Rice Granary of the Philippines. Kung wala ang kanilang ani, kulang ang supply ng bigas para sa ating lahat. Kaya tuwing kakain tayo ng kanin, alalahanin natin at pahalagahan ang sipag at tiyaga ng mga magsasaka sa Nueva Ecija na nagbibigay sa atin ng pangunahing pagkain araw-araw. Sa gitna ng makasaysayang bayan ng Baliwag, Bulacan, matatagpuan ng isang simbahan na naging saksi ng pananampalataya at tradisyon ng mga tao rito, ang St. Agustin Parish Church. Itinatag ito ng mga Paring Agustino noong 1733. Mula sa simpleng simula, unti-unti itong lumaki at naging matibay na istruktura. Ngayon, makikita pa rin natin ang ganda ng barong architecture nito. Matitibay na pader, mataas na haligi at magagarang disenyo na kumakatawa sa sining at pananampalataya ng panahon. Ngunit higit pa sa kanyang anyo, ang simbahan ay naging tahanan ng pananampalataya ng mga Baliwagenyo. Dito ay dinaraos ang mga misa, piyesta at mga prosesyon, lalo na ang Semana Santa prosesyon na dinarayo ng daan-daan deboto taon-taon. Noong 2023, kinilala ito ng National Historical Commission bilang isang makasaysayang puok at noong 2024, itinanghal itong Diocesan Shrine, isang patunay na patuloy na kahalagaan nito sa kasaysayan at pananampalataya. Hanggang sa kasalukuyan, ang St. Agustin Parish Church ay nananatiling buhay sa pamana, nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng bayan ng Baliwag. Bilang kabisera ng Pilipinas, ang Maynila ay nagiging sentro ng edukasyon, trabaho, negosyo at teknolohiya. Dito matatagpuan ang malalaking universidad at iba't ibang oportunidad na makatutulong sa ating personal at profesional na pag-unlad. Maliban dito, mayaman din ang Maynila sa kultura at kasaysayan na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkilala sa ating pagka-Pilipino. Halimbawa ng mga kilalang lugar dito ay ang Intramuros, isang makasaysayang puok kung saan matatagpuan ang Fort Santiago, ang Rizal Park o Luneta kung saan nakatayo ang pantayag ni Dr. Jose Rizal. Pagdating naman sa mga personalidad na kilala sa Maynila, sina Andres Bonifacio na ipinanganak sa Tondo, si Lea Salonga na isang world-class singer at actress at maging si Isko Moreno, dating mayor ng lungsod. Kilala rin ang Maynila sa mga pagkain tulad ng mga pansit sa Binondo,
at iba't ibang street food gaya ng kwek-kwek at fishball sa Quiapo at Divisoria. Gayunpaman, hindi rin nawawala ang mga hamon na dala ng lungsod. Malinaw nating nakikita ang matinding trapiko, polusyon, kahirapan at siksikan ng tao. Ang mga suliraning ito ay nagpapakita ng mga realidad na kailangan nating harapin at pagtuunan ng solusyon bilang kabataan. Sa kabuuan, ang Maynila ay nagbibigay ng parehong oportunidad at hamon na sa atin bilang bagong henerasyon ang responsibilidad na gamitin ang magagandang oportunidad at sabay na magsikap na lutasin ang mga suliranin. History of Minasa Festival. Ang Minasa Festival ay taunang pinagdiriwang sa Bustos, Bulacan na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng September bilang pagpapakilala sa kanyang lokal na kultura at produkto. Partikular ang Minasa, isang tradisyonal na kuri na gawa sa harina ng bigas, asukal at kitado niyog. Mga simulan ng Minasa Festival, unang ipinagdiriwang noong 2011, ang festival ay binuo upang itaguyod ang turismo at lokal na produkto ng Bustos. Ang pangunahing inspirasyon nito ay ang Minasa, nakilala bilang Bustos Pride dahil sa matamis at malutong nitong lasa na naging simbolo ng bayan. Ang pag-unlad ng Minasa Festival. Sa paglipas sa taon, lumaki ang Minasa Festival mula sa simpleng pagtitipon tungo sa isang makulay at masiglang selebrasyon na kinikilala sa buong Bulacan. Una na dito ang street dance competition na may tema ng Minasa at kultura ng Bustos. Pangalawa, beauty pageant, Binibining Minasa. Pangatlo, kultura show, tula, sayaw at musika. Pang-apat, food fair kung saan nagtitinda ng Minasa at iba pang lokal na pagkain. At hanggang ngayon, ang Minasa Festival ay patuloy na umuunlad na nagpapatunay ng pagmamalaki sa Bustos sa kanyang Minasa at sa kanyang masaganang kasaysayan. Buntal Hat. Ang buntal hat ay isang tradisyonal na sombrero sa Pilipinas na hinabi mula sa maymay ng buntal. Isang uri ng hibla na galing sa dahon ng burri palm. Kilala ito sa gaan, tibay at masinsing pagkakahabi, kaya't komportableng isuot at may natural na ganda. Nagsimula ang paggawa ng buntal hat noong unang bahagi ng 90s sa Baliwag, Bulacan, na siyang kinikilalang sentro ng industriya nito. Noong panahon ng mga Kastila at Amerikano, naging bahagi ito ng formal na kasuotan ng mga ilustrado at may kayang Pilipino. Kadalasang isinusuot kasabay ng barong Tagalog. Pagsapit ng 1920s hanggang 1930s, umabot sa pandaigdigang merkado ang buntal hat. In-export ito sa Estados Unidos at Europa. Itinuturing na karibal ng Panama hat dahil sa kalidad at ganda ng pagkakayari. Subalit humina ang industriya pagdating sa kalagitnaan ng ika-20 siglo dahil sa mas murang alternatibo at kakulangan na interes sa paghabi. Sa ngayon, patuloy ang mga paghakbang upang buhayin ang tradisyong ito. Taon-taon ipinagdiriwang sa Baliwag ang Buntal Festival tuwing Mayo, bilang pagkilala sa kahalagahan ng buntal hat bilang pamanang kultural ng mga Pilipino. Values people of Luzon. Respect for elders. Highly respect elderly individuals for their wisdom. Family and community. Prioritize close-knit relationship and unity. Faith and spirituality. Strong Catholic influence shapes their values. Resilience, adaptability in facing natural disasters. Hospitality, warm and welcoming nature. Education, highly valued with top universities. Cultural heritage, preservation of traditional practices, language and custom. Hard work and resourcefulness. Luzon people are known for their industrious nature, often working hard to make the most the island's resources. Tradition and festival. Celebrating unique festivals and traditions. These values reflect
the diverse cultural backgrounds and experience of people in Luzon. How to cook burong isda. Kakailanganin natin ang bawang, sibuyas, kamatis at syempre ang burong isda. Una, mag-init ng kawali at lagyan ito ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay ang bawang. Igisa lang ito hanggang maging golden brown na ang ating bawang. Pag naging golden brown na ang ating bawang, ilagay na natin ang ating sibuyas at haluin ito ng mabuti. Pag nakita na natin na lumabas na ang aroma ng ating sibuyas at bawang, ilagay na natin ang ating kamatis at haluin ito ng mabuti at takpan ito. At kapag kumulo na ang ating kamatis, umpisahan na natin itong durugin. Kailangan na durog ang ating kamatis upang mas lumasa ito sa ating burong isda. Ang burong isda ay ang pagkain na hilig kainin ng mga Kapampangan dahil masarap itong kainin lalo na tuwing tag-ulan. Kapag okay na ang ating kamatis, atin nang ilagay ang burong isda. Ayan, kulay pula ito at ang isdang gamit dito ay gurami. Iba't ibang uri ang buro, merong puti, pink at ganyan, pula. Ang puti ay pwedeng tilapia o ibang isda. Ang pink naman ay sa hipon. At dito naman sa pula, pwede ding isda, hipon o gurami. May ibang hindi gusto ang lasa ng buro, lalo na ang mga Tagalog. Ngunit sa mga Kapampangan, ito ay napakasarap na ihain sa lamesa. At kapag kumukulo na, ating hinaan ng apoy upang hindi masunog ang ilalim nito dahil mabilis lang masunog ang ilalim niya. Kaya kailangan ishalo tayo ng halo. Ang buro ay pagkaing Kapampangan. Ito ay madalas inihahain tuwing piyesta, may kaarawan o tipikal na salo-salo lang sa ating mga tahanan. Ang lasa ng buro ay maasim at maalat. Minsan manamis-namis din ito. Iba't ibang uri ang ginagawa sa buro kaya minsan iba't iba din ang lasa na nilalabas nito. At kapag nakita na natin na ang ating buro ay bumubula na sa kanyang mantika, ito ay pwede nang kainin. Ayan, manyaman talaga ang buro. Minsan ito ay pinapartner sa talong, mustasa o iba't ibang gulay. Masarap din ito kapartner ng piritong tilapia o inihaw na tilapia. Hindi natin masusukat sa itsura ng isang pagkain kung gaano nga ito kasarap. Ngunit sa mga Kapampangan, ito ay tanging napakamanyaman. Tara na, mengan tana!